Pirmahan mo na ito, Marisol. Huwag mo nang hintaying malagutan ng hininga ang anak mo sa malamig na sahig ng ospital bago ka magdesisyon ng tama. Ang boses ni Doña Amalia ay parang patalim na humihiwa sa bawat patak ng ulan na bumabalot sa gabing iyon. Malamig, walang emosyon, at punong-puno ng kapangyarihang nakakasakal. Sa loob ng marangyang condo unit na yon, tanging ang marahas na hagupit ng bagyo sa labas at ang mabigat na paghinga ni Marisol ang maririnig. Nakaluhod si Marisol sa gitna ng silid, basa ang suot na lumang duster, at nanginginig ang buong katawan. Sa kanyang harapan, nakalatag ang ilang piraso ng papel na tila hatol ng kamatayan para sa kanyang dangal. Kanina lang, tumatakbo siya sa ilalim ng ulan patungo sa mansyon ng mga San Jose upang isuko ang huling tira ng kanyang pride. Ang kanyang anak, si Junjun, ay kritikal sa ospital dahil sa malalang komplikasyon ng pulmonya. Kailangan niya ng pera, kailangan niya ng tulong mula sa pamilyang pinagsilbihan niya ng tapat. Ngunit sa halip na awa, isang bitag ang sumalubong sa kanya. Bakit niyo po ito ginagawa sa akin, Doña Amalia? Alam niyo pong hindi ko magagawa ang ibinibintang niyo. Ang boses ni Marisol ay halos pabulong. Nanunuyo ang lalamunan sa tindi ng hinagpis. Sa kama na hindi kalayuan sa kanya, nakahiga si Carlos, ang lalaking lihim niyang minahal, ang lalaking naging tanging liwanag sa madilim niyang buhay bilang katulong. Ngunit ngayon, walang malay si Carlos, nilalaso ng gamot na hindi naman si Marisol ang nagbigay. Sa tabi ng kama, nakatayo si Bianca, ang babaeng dapat ay mapapangasawa ni Carlos. Hawak nito ang isang panyo, nagpapanggap na nagpupunas ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. "Huwag ka nang magmalinis, Marisol!" Sigaw ni Bianca, ang kanyang taglish na pananalita ay puno ng pagkamuhi. "We caught you! Ikaw lang ang pumasok dito sa kwarto. You drugged him dahil gusto mo siyang makuha, di ba? You're just a desperate gold digger." Tumingin si Marisol kay Carlos pagkatapos ay sa papel sa harap niya. Nakasulat doon sa malalaking titik na inaamin niya ang lahat, na tinangka niyang akitin at lasunin si Carlos upang makuha ang pera nito. Isang malaking kasinungalingan, isang dumi na kailanman ay hindi na mabubura sa kanyang pangalan. 5 minutes, Marisol. Muling nagsalita si Doña Amalia habang tinitingnan ang kanyang mamahaling relo. "Isang tawag ko lang sa direktor ng ospital, maililipat si Junjun sa ICU at makukuha niya ang pinakamagaling na doktor. Pero kung tatanggi ka, hahayaan ko siyang mamatay na tila isang aso sa kalsada. Choice mo yan. Ang dangal mo o ang buhay ng anak mo?" Kasabay ng mga salitang yon, tila huminto ang mundo ni Marisol. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin. Sa loob ng kanyang isipan, nakikita niya ang maliit na kamay ni Junjun na mahigpit na humahawak sa kanyang daliri, ang tawa nito na nagbibigay sa kanya ng lakas tuwing pagod siya sa trabaho. Paano niya hahayaang mawala ang tanging dahilan kung bakit siya humihinga? Dahan-dahang iniabot ni Marisol ang kanyang kamay sa bolpen na nasa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay tila yelo sa lamig. Ang bigat ng bawat segundong lumilipas ay tila isang dambuhalang bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Habang ang tinta ay unti-unting dumidikit sa papel, naramdaman ni Marisol ang unti-unting pagkadurog ng kanyang kaluluwa. Bawat guhit ng kanyang pirma ay tila isang saksak sa sarili niyang puso. Nang matapos ang huling titik, binitawan niya ang bolpen. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng katahimikan. Wala siyang magawa. Wala siyang boses. Nilamon ng dilim ang lahat ng pangarap na binuo niya para sa kanyang sarili. "Good!" sabi ni Doña Amalia sabay hablot sa papel. Walang bahid ng awa sa kanyang mukha. "Ngayon, tandaan mo ito, Marisol. Utang mo sa akin ang buhay ng anak mo. Mula ngayon, ikaw ay pag-aari ko. Hindi ka aalis sa mansyon na
Yan hanggat hindi ko sinasabi. Magtatrabaho ka ng walang bayad para pagtakpan ang kahihiyang idinulot mo sa pamilya namin. You are nothing but a criminal in this house now. Lumapit si Bianca kay Marisol at yumuko ng bahagya upang bumulong. You thought you could win against me? Katulong ka lang, Marisol. Maglinis ka na lang ng sahig dahil doon ka nababagay. Tumayo ang dalawang babae at iniwan si Marisol na nakaluhod pa rin sa sahig. Ang katahimikang naiwan ay tila isang buhay na nilalang na sumasakal sa kanya. Dahan-dahang gumapang ang kamay ni Marisol patungo sa kanyang dibdib. Sinusubukang pigilan ang hikbi na nais kumawala. Ngunit walang lumabas na tunog. Ang kanyang luha ay humalo sa basang sahig, malamig at mapait. Tumingin siya sa direksyon ni Carlos na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising. Ang lalaking nais niyang protektahan, ang lalaking pinangarap niyang makasama, ay siya na ngayong magiging pinakamalaking hapin ng kanyang buhay. Bukas, paggising ni Carlos, ang makikita niya sa harap niya ay hindi na ang babaeng tapat na nag-aalaga sa kanya, kundi isang taksil na nagtangkang sumira sa kanyang buhay. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ay tila mga luhang hindi na matapos-tapos. Sa gitna ng rangya at ginto ng silid na yon, isang ina ang tuluyang nawalan ng lahat, maliban sa isang hiningang hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang dalhin. Hanggang kailan kailangang bayaran ng isang ina ang kasalanang hindi naman niya ginawa para lamang sa isang pagkakataong mabuhay ang kanyang anak sa mundong ito na puno ng kalupitan. Huwag mong dungisan ang sahig na yan ang mga luhang walang kwenta, Marisol. Linisin mo yan hanggang sa makita ko ang mukha ko sa kintab. Kung hindi, baka makalimutan kong bayaran ang susunod na bill ng anak mo sa ospital. Ang mga salitang yun ni Bianca ay parang latigo na humahagupit sa likod ni Marisol habang siya ay nakaluhod sa malamig na marmol na sahig ng mansyon ng mga San Jose. Madaling araw pa lamang, ngunit ang katawan ni Marisol ay pagod na pagod na. Tila ba dinala niya ang buong bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga palad ay namumula at may mga paltos na dahil sa matapang na kemikal ng sabon, ngunit hindi niya magawang tumigil. Bawat kuskus niya sa sahig ay may kasamang panalangin, isang panalangin para sa kaligtasan ng kanyang anak na si Junjun. Sa loob ng marangyang mansyong ito, ang bawat sulok ay kumikinang sa ginto at karangyaan, ngunit para kay Marisol, ito ay isang magarang kulungan. Simula ng gabing pirmahan niya ang kasulatang iyon, ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng dumi at kataksilan. Ang mga kasamahan niya sa bahay ay hindi siya kinakausap, at kung tumingin man sila, ay puno ng paghamak. Did you hear me? You're so slow. Kaya ka siguro nag-attempt na lasunin si Carlos dahil gusto mo nang yumaman agad. No? How pathetic. Dagdag pa ni Bianca habang marangyang humihigop ng kape, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat galaw ni Marisol. Opo, Ma'am Bianca. Tatapusin ko na po ito. Mahina at basag ang boses na sagot ni Marisol. Hindi siya tumitingala. Natatakot siyang makita ang sarili niyang refleksyon sa mga mata ng ibang tao. Isang refleksyong hindi na niya kilala. Pumasok sa eksena si Doña Amalia, marangal ang tindig, at ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay lumilikha ng tunog na tila nagmamarka ng bawat segundong ninanakaw niya sa buhay ni Marisol. Tumigil siya sa harap ng nakaluhod na babae. Marisol, huwag mong kakalimutan ang utang na loob mo sa akin. Ang bawat gamot na pumapasok sa katawan ng anak mo, ang bawat hininga niya sa loob ng oxygen tent ay galing sa bulsa ko. Sabi ni Doña Amalia, sa isang tonong tila siya ay isang anghel. Ngunit ang bawat salita ay may lason ng pagmamanipula. Kaya kapag sinabi kong magtrabaho ka ng 24 oras, gagawin mo. Ang dangal mo ay ibinenta mo na sa akin kapalit ng buhay ng anak mo. Intindido? Opo, Doña Amalia. Maraming salamat po sa tulong niyo. Sagot ni Marisol, bagamat ang salitang salamat ay tila isang mapait na lason sa kanyang dila. Alam niya ang katotohanan. Alam niyang ginagamit lamang nila
ang kanyang kawalang kaya upang busalan ang kanyang katotohanan. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Habang naglilinis ng kusina, narinig ni Marisol ang pagbaba ni Carlos mula sa ikalawang palapag. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na makikita niya ang lalaki matapos ang gabing iyon. Inayos niya ang kanyang sarili. Pilit na itinatago ang mga pasa sa kanyang braso mula sa pagkakaipit sa mabibigat na kasangkapan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, umasa si Marisol na makakakita siya ng kahit katiting na pagkilala. Kahit munting alaala ng kanilang mga seryosong usapan noon tungkol sa mga pangarap. Ngunit ang nakita niya ay isang pader ng yelo. Ang mga mata ni Carlos, na dati ay puno ng init, ngayon ay puno ng pagkasuklam. Carlos, darling, look, ang special housemaid mo, naglilinis na uli. Ang kapal din ng mukha, di ba? Pang-udyok ni Bianca habang yumayakap sa braso ni Carlos. Hindi nagsalita si Carlos. Tumingin lang siya kay Marisol ng ilang segundo bago bumaling kay Doña Amalia. Mom, bakit nandito pa rin siya? I don't want a criminal serving my food. Nakakasuka. Bawat salita ni Carlos ay parang isang kutsilyo na dahan-dahang itinatarak sa dibdib ni Marisol. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na, Carlos, ginawa ko ito para sa anak ko. Niloko ka nila. Ngunit ang kanyang dila ay nananatiling nakagapos ng takot. Ang bawat hikbi ay kinukulong niya sa kanyang lalamunan hanggang sa ito ay maging isang masakit na bukol ng pait. Nang sumapit ang gabi, sa gitna ng katahimikan ng mansyon, inutusan si Marisol na magdala ng tsa sa silid ni Doña Amalia. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo, nakita niya ang pintuan ng silid ni Bianca na bahagyang nakabukas. May naririnig siyang mga bulong. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang puso ay kumakaba ng malakas. Tila ba gustong kumawala sa kanyang tadyang. Sinilip niya ang maliit na puwang ng pinto. Nakita niya si Bianca na may kausap sa telepono habang hawak ang isang maliit na vial ng gamot. Ang parehong vial na nakita niya sa kondo ni Carlos noong gabing iyon. Don't worry, Mom, sabi ni Bianca sa kabilang linya habang tumatawa ng mahina, isang tawang tila galing sa impyerno. Naniwala naman si Carlos na si Marisol ang nag-spike ng drink niya. As long as hawak natin ang leeg ng babaeng yan, dahil sa anak niya, hindi siya makakapagsalita. At kapag nakuha ko na ang pirma ni Carlos sa transfer of shares, hindi na natin kailangan ng drama na ito. Ipapatapon ko na ang basurang yan sa kalsada. Nanigas ang buong katawan ni Marisol. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng galit at takot. Ang tasa ng tsaa na hawak niya ay unti-unting gumagalaw. Ang tunog ng porselana na tumatama sa platito ay tila isang babala sa gitna ng gabi. Isang maling galaw. At malalaman nilang nakikinig siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang takot ang nararamdaman ni Marisol. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang apoy ng udyok na lumaban ay unti-unting nagliliyab sa kanyang mga mata. Narinig niya ang mga yabag na papalapit sa pinto. Mabilis siyang tumalikod, ngunit sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang isang malaking flower vase na nakalagay sa gilid ng pasilyo. Huwag mong dungisan ng iyong maruruming kamay ang bawat sulok ng silid na ito. Ang alabok dito ay mas mahalaga pa kaysa sa buong pagkatao mo. Ang boses ni Carlos ay tila galing sa ilalim ng lupa. Malamig, paos at puno ng puot. Nakatayo siya sa pintuan ng silid na matagal nang nananatiling nakasara sa loob ng mansyon ng mga San Jose. Ang silid ng kanyang yumaong asawa. Sa kanyang harapan, si Marisol ay nakayuko. Hawak ang isang luma at kupas na basahan. Kanina lamang, muntik na siyang mahuli ni Bianca sa pasilyo. Ngunit ang mas masakit na parusa ay ang iutos sa kanya ni Doña Amalia na pasukin ang sagradong lugar na ito upang linisin ang mga alaala na ayaw nang balikan ng sinuman. Dahan-dahang pumasok si Marisol sa loob. Ang amoy ng luma at tuyong bulaklak
Kasama ang halimuyak ng huling pabango ni Clara ay sumalubong sa kanya. Tila huminto ang oras sa loob ng 4 na sulok na ito. Bawat gamit ay nakalagay sa dati nitong pwesto, ngunit nababalot na ng makapal na sapoot at alikabok. Sa gitna ng silid, nakatayo ang isang marangyang grand piano. Ang kulay itim nitong katawan ay tila isang malungkot na kabaong sa ilalim ng liwanag ng buwan na dumadaan sa bintana. Huminga ng malalim si Marisol. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hakbang niya sa sahig na kahoy ay lumilikha ng bahagyang paglangit-ngit na tila ba nagrereklamo ang silid sa kanyang presensya. Gusto niyang sumagot kay Carlos. Gusto niyang sabihin na ang mga kamay na ito, bagamat puno ng kalyo at paltos mula sa pagtatrabaho, ay marunong ding magmahal ng sining, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kanyang boses ay tila ibininao na rin sa limot, kasabay ng kanyang dangal. Nagsimulang kumilos si Marisol. Maingat niyang pinunasan ang ibabaw ng piano, habang dumadaloy ang kanyang mga daliri sa mga puti at itim na tiklado. Isang pamilyar na kirot ang gumising sa kanyang gunita. Naalala niya ang kanyang ina, ang tanging guro niya sa musika noong sila ay nakatira pa sa maliit na dampa sa probinsya. Ang musika ang tanging kayamanan na hindi kailanman mananakaw sa kanya, hanggang sa dumating ang araw na kailangan niyang isuko ang lahat para sa kaligtasan ng kanyang anak. Bakit ka tumigil? Ang malamig na tanong ni Carlos na nananatili pa rin sa may pintuan, pinagmamasdan ang bawat galaw ni Marisol. Ganyan ka ba katamad? O baka naman nag-iisip ka na kung magkano ang maibebenta mo sa mga gamit na narito? Hindi po, Sir Carlos. Mahinang sagot ni Marisol nang hindi tumitingin. Ang kanyang puso ay tila isang basong unti-unting nagkakabitak-bitak. Pinupunasan ko lang po ang mga bahagi na mahirap abutin. Bilisan mo. Ayaw kong makita ang mukha mo rito pagkalipas ng 1 oras, sabi ni Carlos bago tuluyang tumalikod. Ang tunog ng kanyang mga yabag na palayo ay tila isang hatol na nag-iiwan kay Marisol sa gitna ng isang libingan ng mga pangarap. Nang masiguro niyang wala na ang lahat, binitiwan ni Marisol ang basahan. Napaupo siya sa harap ng piano. Ang katahimikan ng gabi ay nagsimulang maging isang mabigat na pasanin. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na pinirmahan, ang sarili niyang kahihiyan. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, dahan-dahan niyang itinapat ang kanyang mga daliri sa mga tiklado. Isang nota ang kanyang pinindot. Ang tunog nito ay tila isang buntong hininga na pumunit sa katahimikan. Sinundan niya ito ng isa pa, hanggang sa ang mga nota ay naging isang malungkot at marahang melodiya. Ito ang himig na palagi niyang kinakanta kay Junjun noong malusog pa ang kanyang anak. Ang bawat pindot niya sa piano ay tila isang paraan upang ilabas ang lahat ng sakit, lahat ng puot, at lahat ng pagmamahal na hindi niya maipahayag sa salita. Ang musika ay dumadaloy ng kusa, tila isang ilog ng luha na naghahanap ng daluyan. Sa sandaling iyon, hindi siya si Marisol na isang katulong, hindi siya ang makasalanang babae sa mata ng mga San Jose. Siya ay isang kaluluwang nagnanais lamang na marinig. Ang bawat nota ay tila isang yakap sa kanyang sariling pusong nagdurusa. Sa tindi ng kanyang emosyon, hindi na malaya ni Marisol na ang pinto ng silid na iniwan niyang bahagyang nakabukas ay dahan-dahang gumalaw. Isang maliit na puwang ang nalikha, sapat para sa isang pares ng mga mata na kanina pa nakamasid sa dilim. Huminto ang musika nang marinig ni Marisol ang isang mahinang kaluskos mula sa likuran. Mabilis siyang tumayo. Ang kanyang puso ay kumakaba ng malakas sa takot na baka bumalik si Carlos o mahuli siya ni Bianca na ginagamit ang piano. Ngunit nang lumingon siya, hindi ang galit na mukha ng mga amo ang kanyang nakita. Sa may pintuan, nakatayo ang isang maliit na bata. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang suot na nightgown ay tila masyadong malaki para sa kanyang maliit na pangangatawan.
Hawak niya ang isang luma at kupas na manika, at ang kanyang mga matang puno ng kalungkutan at kuryosidad, ay nakatitig ng diretso sa mukha ni Marisol. Ito si Sofia, ang anak ni Carlos, na ayon sa mga bali-balita ay hindi na nagsalita simula nang mamatay ang kanyang ina. Ang batang itinuturing na pipi at baliw. Sa loob ng mansyong ito, nakatitig lang si Sofia, walang kibo, walang boses. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, may nakita si Marisol sa mga matang yon na hindi niya nakikita sa iba. Isang pagkilala, isang pag-unawa sa parehong lungkot na nararamdaman niya. Sino nga ba ang mas nakakulong? Ang isang inang binalot ng kasinungalingan o ang isang batang ibinilanggo ng sarili niyang katahimikan? Ang katahimikan ay hindi nangangahulugang walang sinasabi ang isang puso. Madalas, ito ang pinakamalakas na sigaw ng isang kaluluwang naliligaw sa dilim. Sa loob ng silid na binalot ng alikabok at alaala, nagkatitigan ang dalawang biktima ng tadhana. Si Marisol, na nanginginig ang mga kamay sa takot na mahuli, at si Sofia, ang batang tila isang estatwang gawa sa pait at pangungulila. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila naging malapot, puno ng mga hindi masabing salita. Inasahan ni Marisol na tatakbo ang bata o di kaya'y sisigaw ito upang tawagin ang kanyang ama. Ngunit nanatili lang si Sofia na nakatitig sa mga tiklado ng piano. Dahan-dahang huminga ng malalim si Marisol. Nilabanan niya ang udyok na tumakas. Sa halip, marahan niyang itinuro ang silya ng piano, isang imbitasyon na walang tunog. Gusto mo bang subukan, Sofia? Ang bulong ni Marisol. Ang kanyang boses ay tila isang marahang haplos ng hangin. Walang sagot ang bata. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, dahan-dahang humahakbang si Sofia papalapit. Ang tunog ng kanyang maliliit na paa sa sahig na kahoy ay tila isang mahinang ritmo ng pag-asa. Nang makarating siya sa tabi ni Marisol, iniabot ng bata ang kanyang maliit na daliri at pinindot ang isang nota. Isang mataas at malinaw na tunog ang umalingaw-ngaw, tila isang kislap ng liwanag sa gitna ng gabi. Napangiti si Marisol, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata dahil sa bigat ng kanyang dalahin, ngunit sapat na upang magbigay ng init sa paligid. Iyan ang tunog ng saya, Sofia, sabi niya habang pinindot ang isang mas masayang chord. Pagkatapos, lumipat siya sa mas mababang mga nota na may mabigat na tunog. At ito naman ang tunog kapag ang puso natin ay malungkot. Hindi mo kailangang magsalita para marinig ka ng mundo. Ang musika, ang magiging boses mo. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Marisol ang isang kislap sa mga mata ni Sophie. Ang bata ay nagsimulang pumindot pa ng ilang nota, tila sinusubukang kausapin ang instrumento. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Marisol ang kanyang sariling pagdurusa. Nakita niya sa mukha ni Sofia ang kanyang anak na si Junjun, ang parehong inosenteng nagnanais lamang ng kalinga sa gitna ng marahas na mundo. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang napunit nang bumukas ng malakas ang pinto. What on earth is happening here? Ang matinis at galit na boses ni Bianca ang yumanig sa buong silid. Mabilis na tumayo si Marisol, tila isang kriminal na nahuli sa akto. Ang kanyang puso ay kumakaba ng ganoon na lamang kalakas. Tila gusto nitong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Pumasok si Bianca na naglalakad ng mabilis. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay tila isang pag-atake sa katahimikan ng silid. Marisol, how dare you? Why are you teaching that child to touch the things of her late mother? Alam mo namang bawal siyang pumasok dito. Sigaw ni Bianca habang marahas na hinahablot ang braso ni Sofia upang ilayo kay Marisol. At ikaw, Sofia, don't you ever go near this woman. She's dangerous. She's a criminal. Baka saktan ka lang niya o lasunin din tulad ng ginawa niya sa daddy mo. Ma'am, wala po akong ginagawang masama. Pagmamakaawa ni Marisol, ang kanyang mga kamay ay nakataas sa ere bilang tanda ng pagsuko. Gusto lang po ni Sofia na makinig sa musika. Shut up!
You don't have the right to talk to me. Putol ni Bianca, ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit. Huwag mong gamitin ang anak ni Carlos para mapalapit sa kanya. Your yaya tactics won't work on me. You are just a piece of trash in this house, Marisol. Hutot ka ng hutot ng pera kay Doña Amalia para sa anak mong mamatayin, tapos ngayon pati itong bata gagamitin mo. Bawat salita ni Bianca ay parang isang sampal sa mukha ni Marisol. Ang pagbanggit sa kalagayan ni Junjun ang pinakamasakit sa lahat. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang dangal. Ngunit naalala niya ang mga papel na pinirmahan niya. Nakagapos siya. Tikom ang kanyang bibig dahil sa utang na loob na naging kadena sa kanyang leeg. Lumabas ka na. Ngayon din. At kapag nakita ko uli na malapit ka kay Sofia, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay nasa kalsada na ang anak mo. Wala ng gamot at wala ng doktor. Banta ni Bianca habang itinutulak si Marisol palabas ng silid. Yumuko si Marisol, hinahayaang ang kanyang buhok ang magtakpan sa mga luhang nagsisimula ng pumatak. Habang naglalakad siya palabas, naramdaman niya ang isang biglang paghatak sa kanyang laylayan. Lumingon siya at nakita si Sofia. Ang bata ay hindi bumitaw sa pagkakahawak ni Bianca, ngunit ang kanyang kabilang kamay ay mahigpit na nakahawak sa duster ni Marisol. Ang mga mata ni Sofia ay punong-puno ng takot at pagsusumamo. Tila ba sinasabi nitong, "Huwag mo akong iwan sa dilim na ito." Nanigas si Marisol. Ang init ng maliit na kamay ni Sofia sa kanyang damit ay tila isang kuryenteng gumigising sa kanyang nanlalamig na pagkatao. Sa gitna ng panlalait at banta ni Bianca, ang munting haplos na yon ni Sofia ang naging pinakamabigat na dahilan para manatili siya, hindi lang para sa kanyang sariling anak, kundi para sa batang ito na tila kasing ulila rin niya sa loob ng mansyong ito. Tingnan mo ang ginawa mo sa anak ko. Wala ka na talagang ginawang tama, Marisol. Pati ang isang batang walang laban, sasaktan mo? Ang boses ni Carlos ay tila isang dagundong ng kulog na nagpayanig sa buong kusina ng mansyon. Sa kanyang harapan, si Marisol ay nakatayo habang hawak ang isang tray ng pagkain na dahan-dahang nanginginig sa kanyang mga kamay. Sa tabi ni Carlos, si Sofia ay nakaupo sa sahig, umiiyak ng walang tunog, habang ang kanyang paboritong manika ay nakahandusay sa malapit. Tila pinunit ang braso nito. Ito ang maskara na isinuot ni Bianca. Kanina lamang, habang nagluluto si Marisol, nakita niya si Bianca na pumasok sa silid at marahas na hinablot ang manika ni Sofia bago ito sinira sa harap ng bata. At nang marinig ni Bianca ang mga yabag ni Carlos, mabilis siyang nagpanggap na tinutulungan si Sofia habang itinuturo si Marisol bilang salarin. "Sir Carlos, hindi ko po nagawa yan. Kadarating ko lang po galing sa labada." Ang mahinang depensa ni Marisol. Ang kanyang tinig ay tila isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, ang tray na hawak niya ay marahas na tinabig ni Carlos. Ang tunog ng mga plato at basong tumatama sa sahig ay tila isang malakas na pagbasag sa natitira pang pag-asa ni Marisol. Ang porselana ay nagkadurog-durog sa kanyang paanan. Tila ang sarili niyang puso na unti-unti nang nagiging abo. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mga basag na piraso, habang nararamdaman niya ang matalim na titig ni Carlos na tila sumusurot sa kanyang kaluluwa. "Layas! Umalis ka sa paningin ko!" Sigaw ni Carlos habang karga ang nanginginig na si Sofia. "Bianca was right. You're a monster hiding behind a pitiful face. Mula ngayon, huwag na huwag kang lalapit sa anak ko." Nang makaalis ang mag-ama, naiwan si Marisol kasama si Bianca. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng kontrabida. Lumapit si Bianca sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila isang sayaw ng tagumpay sa gitna ng trahedya ng iba. "Ang galing ko, di ba?" Bulong ni Bianca. Ang kanyang hininga ay malamig sa pandinig ni Marisol. "Kahit anong gawin mo,
Ikaw ang laging kontrabida sa kwentong ito. Dahil sa bahay na ito, ang salita ko ang batas at ang dumi mo ang katotohanan. Hindi pa man nakakaahon sa sakit ng pangyayaring iyon, biglang tumunog ang lumang cellphone ni Marisol sa kanyang bulsa. Isang tawag mula sa ospital. Sa takot at kaba, mabilis niya itong sinagot. Hello? Nurse, kamusta po si Junjun? Ang tanong ni Marisol. Ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang paghikbi. Ma'am Marisol, pasensya na po. Pero kailangan po naming itigil ang ilang gamot ni Junjun. Hindi pa po kasi nasa-settle ang balanse nyo para sa linggong ito. Sabi po ng management, kapag hindi po nakabayad hanggang mamayang gabi, kailangan po nating ilipat ang bata sa ward at itigil ang special treatment. Ang boses ng nurse ay tila isang hatol ng kamatayan. Naramdaman ni Marisol ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang paningin ay nagdidilim. Pero nangako po si Doña Amalia. Sige po, susubukan ko pong gawa ng paraan. Nagmamadaling hinanap ni Marisol si Doña Amalia. Ngunit bago pa man siya makarating sa opisina nito, hinarang siya ni Bianca sa madilim na pasilyo. Hawak ni Bianca ang isang tseke. Winawagayway ito na tila isang laruan. Looking for this? Ipinatitigil ni Tita Amalia ang payment para sa anak mo. Kasi naman, ang gulo mo raw masyado rito sa bahay, sabi ni Bianca habang dahan-dahang pinupunit ang tseke sa harap ni Marisol. Pero alam mo, may deal ako para sa'yo. Isang simpleng deal lang. Lumapit palalo si Bianca. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa kasamaan. Isang kalabit mo pa sa pianong yon, isang beses ko pang makitang kausap mo si Sofia, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay mawawala na ang anak mo sa mundong ito. Ipapatigil ko ang lahat ng makina na bumubuhay sa kanya. Isusuko mo ang musika o isusuko mo ang buhay ng anak mo. Choose, Marisol. Ang hilig mo sa piano o ang huling hininga ng anak mong mamatayin. Nanigas ang buong pagkatao ni Marisol. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naglaho. Iniiwan siyang humihingal sa gitna ng kawalan. Ang bawat nota ng musika na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ngayon ay tila naging isang malupit na sumpa. Ang kanyang mga daliri na nagnanais lamang na lumikha ng sining ay tila naging mga kriminal na pumatay sa pag-asa ng kanyang anak. Bakit ba ang pagmamahal ng isang ina ay kailangang laging may kasamang ganitong klaseng pait? Bakit kailangang ang boses ng katotohanan ay laging nilulunod ng hiyaw ng mga mapang-api? Nakatayo si Marisol sa gitna ng madilim na pasilyo, mag-isa, durog at walang boses. Ang kanyang tanging naririnig ay ang sarili niyang pusong unti-unting namamatay sa bawat tibok nito. Ang katotohanan ay tila isang anino sa ilalim ng buwan. Maaari itong magtago sa dilim, ngunit hindi ito kailanman ganap na maglalaho. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga San Jose ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang sumasakal kay Carlos. Nakaupo siya sa kanyang silid-aklatan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lampara sa ibabaw ng mesa. Sa kanyang harapan, nakalatag ang dokumentong ibinigay ng kanyang ina. Ang pag-amin ni Marisol sa kanyang mga kasalanan. Ngunit sa halip na makaramdam ng kapanatagan, may isang malalim na bagabag na humuhukay sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang hinaplos ang papel. Doon, sa ibaba ng pirma ni Marisol, napansin niya ang isang maliit na bahid. Hindi ito tinta. Ito ay isang tuyong mantsa na kulay kape na tila isang patak ng dugo na namuo sa paglipas ng panahon. Ang bawat guhit ng panulat sa kanyang pangalan ay tila nanginginig. Tila ba ang bawat titik ay isinulat, habang ang kamay ng may akda ay pilit na iginagapos. Bakit ang isang babaeng nagnanais lamang ng pera ay mayroong ganoong klaseng pirma? At bakit ang mga nota ng piano na narinig niya noong isang gabi ay tila isang dalisay na panalangin sa halip na isang mapanlinlang na awit? Tumayo si Carlos at dahan-dahang naglakad patungo sa bintana.
Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa carpet ay tila isang mahinang kaluskos ng mga tuyong dahon. Tumingin siya sa labas, sa direksyon ng quarters ng mga katulong. Doon, sa ilalim ng isang matandang puno ng mangga, nakita niya ang isang anino. Si Marisol. Nakaluhod ang babae sa gitna ng damuhan. Ang kanyang mga kamay ay nakataas patungo sa langit. Ang buwan ay nagbibigay ng maputlang liwanag sa kanyang mukha na basang-basa ng luha. Walang tunog na lumalabas sa kanyang mga labi. Ngunit ang paggalaw ng kanyang mga balikat ay sapat na upang malaman ni Carlos na ang babaeng ito ay dinudurog ng isang pasaning hindi kayang dalhin ng kahit sinong ordinaryong tao. Bakit ka ba nagpapakita ng ganyang klaseng sakit, Marisol? Ang bulong ni Carlos sa sarili. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na naghahanap ng kasagutan. Kung ikaw ang may kasalanan, bakit tila ikaw ang pinakamalaking biktima sa bahay na ito? Bumalik siya sa kanyang mesa at binuksan ang drawer. Doon, kinuha niya ang isang lumang litrato ni Clara, ang kanyang yumaong asawa. Tumingin siya sa mga mata ni Clara, pagkatapos ay muling tumingin sa labas, kay Marisol. May isang bagay na pamilyar, isang kaparehong uri ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit, isang kalinisan ng kaluluwa na hindi kayang pekein ng kahit anong acting. Naalala niya ang sinabi ni Bianca na si Marisol ay isang monsters hiding behind a pitiful face. Ngunit sa bawat oras na nakikita niya si Marisol, nakasama si Sofia, ang nakikita niya ay isang inang nagbibigay ng buhay sa isang tuyong halaman. Nakita niya kung paano kumikinang ang mga mata ni Sofia tuwing malapit ang katulong. Nakita niya ang pagbabago sa kanyang anak na hindi nagawa ng kahit sinong mamahaling doktor. Biglang bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Doña Amalia. Ang kanyang marangyang robe ay sumasayad sa sahig na lumilikha ng isang mahinang tunog ng pagkuskos ng tela. Carlos, bakit gising ka pa? You should be resting. Malapit na ang malaking anunsyo para sa merging ng ating kumpanya. Ang boses ng kanyang ina ay puno ng otoridad. Tila ba bawat salita ay isang utos na dapat sundin. Ma'am, are you sure about Marisol? Ang tanong ni Carlos. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mantsa ng dugo sa papel. Look at his signature. It doesn't look like she wanted to sign this. It looks like she was forced. Bahagyang natigilan si Doña Amalia. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa ilalim ng liwanag. Isang kislap na tila isang babala. Carlos, darling, masyado kang mabait. Ang mga taong ganyan ay sanay na sa pag-arte. Ginagawa nila yan para kaawaan mo sila. Don't let her soft face fool you again. Remember what she did to you? She put your life at risk for a few million pesos. Pero ang anak niya, ma'am, balita ko ay malubha pa rin sa ospital. Patuloy ni Carlos. Ang kanyang puso ay nagsisimulang kumirot sa hindi maipaliwanag na dahilan. At ako na ang bahala doon. Nagbabayad ako ng libo-libo para lang mabuhay ang batang yan bilang bahagi ng kasunduan natin. Utang na loob niya sa atin ang bawat hininga ng anak niya. Kaya huwag mo nang isipin yan. Mariing sabi ni Doña Amalia habang dahan-dahang kinukuha ang papel mula sa mesa ni Carlos. Go to sleep, Carlos. Tomorrow is a big day. Nang lumabas ang kanyang ina, naiwan si Carlos sa gitna ng muling paghahari ng katahimikan. Ngunit sa kanyang isipan, ang boses ni Marisol na narinig niya sa kanyang panaginip ay muling bumubulong. Ang tunog ng piano na tila isang huling hiling ng isang taong malulunod na. Dahan-dahan niyang itinuon ang kanyang paningin sa basurahan sa gilid ng meta. Doon, may nakita siyang isang maliit na bagay na nahulog mula sa mga gamit ni Bianca kanina. Isang maliit na lalagyan, walang label, ngunit may natitira pang kaunting puting pulbos sa loob. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang tunog nito ay tila isang tambol na nagbababala ng isang paparating na unos. Dahan-dahan niyang pinulot ang lalagyan. Ang kanyang mga daliri ay tila nangangatog.
Isang tanong ang hindi na siya pinatutulog. Isang tanong na tila isang tinik na lalong lumalalim sa kanyang puso. Paano kung ang bawat katotohanang pinaniniwalaan ko ay isang malaking kasinungalingan at ang babaeng kinamumuhian ko ang tanging nagsasabi ng totoo? Ang bawat pader sa bahay na ito ay may mga mata at bawat anino ay may ibinubulong na sikretong pilit na ibinabaon sa limot. Madilim ang buong kusina. Tanging ang maliit na liwanag mula sa loob ng refrigerator ang nagsisilbing tanglaw ni Marisol habang naghahanap siya ng malamig na tubig upang pawiin ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang katahimikan ng gabi ay nababalot ng lamig at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahang tambol sa gitna ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang ito ay biglang naglaho nang makarinig siya ng isang mahinang kaluskos mula sa madilim na sulok ng hapagkainan. Marisol, huwag kang matakot. Ako lang ito. Ang boses ni Aling Nena, ang pinakamatandang katulong sa mansyon, ay tila isang gasgas na plaka, paos at puno ng pag-iingat. Lumabas ang matanda mula sa anino, hawak ang isang piraso ng tinapay na dahan-dahang iniaabot kay Marisol. Ang kanyang mga mata na pinalabo na ng panahon ay may dalang isang uri ng lungkot na hindi maipaliwanag. Aling Nena, bakit gising pa po kayo? Ang bulong ni Marisol habang tinatanggap ang tinapay. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may nagpakita sa kanya ng kabutihan sa loob ng mahabang panahon. Ang simpleng paghati sa tinapay ay tila isang sagradong seremonya ng pakikipagkapwa sa gitna ng kanyang pag-iisa. Hindi ako makatulog, Ija. Ang bigat ng loob ko sa bawat nakikita ko rito sa bahay. Sabi ni Aling Nena habang dahan-dahang nauupo sa isang bangko. Ang tunog ng pag-upos ng kanyang matanda at pagod na katawan ay tila isang buntong hininga ng nakaraan. Alam mo, noong gabing mawalan ng malay si Sir Carlos, hindi ikaw ang huling nakita kong lumabas sa silid niya. Nanigas si Marisol. Ang piraso ng tinapay sa kanyang kamay ay tila naging bato. Ano pong ibig ninyong sabihin, Aling Nena? Nakita ko si Bianca. May hawak siyang maliit na bote, kulay asul. Mabilis siyang lumabas at tila balisa. Ang bulong ng matanda, habang ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa takot. Gusto ko sanang magsalita, pero alam mo naman ang kapangyarihan ni Doña Amalia. Isang salita ko lang, baka sa kalsada ako pulutin. Pero hindi ko na kaya ang makita kang pinahihirapan ng ganito. Ang puso ni Marisol ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naglalayag sa isang unos ng pag-asa at galit. Aling Nena, sigurado po ba kayo? Iyon po ba ang bote na ginamit para lasunin si Sir Carlos? Hindi ko alam, Ija. Pero noong dinala kanila sa kondo para papirmahin, nakita ko si Bianca na pumasok sa quarters mo at may itinago sa ilalim ng iyong unan. Doon nila nahanap ang ebidensya laban sa'yo, di ba? Pero alam ko ang totoo, itinanim nila iyon. Naramdaman ni Marisol ang isang matinding panginginig sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Ang pagpapanggap ni Bianca, ang panggigipit ni Doña Amalia, at ang kanyang sariling pirma na naging kadena sa kanyang leeg. Lahat ay isang malaking laro kung saan siya ang ginawang taya. Nang sumunod na umaga, habang inuutusan si Marisol na linisin ang silid ni Bianca, isang gawaing palaging puno ng panlalait, ginamit niya ang pagkakataong yon upang mag-imbestiga. Habang wala si Bianca at namimili kasama si Doña Amalia, dahan-dahang nanaliksik si Marisol sa bawat sulok ng marangyang silid. Ang amoy ng mamahaling pabango ay tila sumasakal sa kanya. Binuksan niya ang mga drawer, tiningnan ang likod ng mga painting, hanggang sa mapansin niya ang isang bahagyang nakabukas na panel sa ilalim ng kama. Sa kanyang pagmamadali, ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa malamig na sahig hanggang sa may maramdaman siyang isang matigas na bagay, isang maliit na kahon na nakabalot sa pilus. Nang buksan niya ito,
Hindi alahas ang nakita niya. Sa halip naroon ang ilang vial ng gamot. Mga vial na may parehong tatak ng gamot na nakita ni Carlos sa library. At sa ilalim ng mga bote, may isang tila lumang resibo mula sa isang illegal na supplier ng mga regulated drugs. Ngunit ang pinakanakakagimbal ay ang isadia. Ang isang pirasong papel na nakatiklop sa gilid. Ito ay isang sulat kamay na plano, isang listahan ng mga hakbang kung paano unti-unting lalasunin ang isipan ni Carlos at kung paano kukunin ang kontrol sa kanyang mga shares sa kumpanya. Biglang narinig ni Marisol ang tunog ng paghinto ng sasakyan sa labas. Ang malakas na pagsara ng pinto ng kotse ay tila isang putok ng baril na nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang mga boses ni Bianca at Doña Amalia ay papasok na sa mansyon. Ang tunog ng kanilang mga matataas na sapatos sa marmol na sahig ay papalapit na sa hagdan. Nasaan ang basurang yan? Siguraduhin niyang malinis ang sapatos ko pagdating ko sa taas. Ang boses ni Bianca ay umalingaw-ngaw, puno ng kayabangan. Mabilis na ibinalik ni Marisol ang lahat sa ayos, ngunit sa tindi ng kanyang kaba, ang isa sa mga vial ay gumulong at pumasok sa ilalim ng isang mabigat na cabinet na hindi na niya kayang abutin sa loob ng ilang segundo. Bumukas ang pinto. Nakatayo si Bianca, suot ang kanyang mapanuyang ngiti habang tinitingnan si Marisol mula ulo hanggang paa. Bakit pawis na pawis ka, Marisol? May ginagawa ka bang hindi ko dapat malaman? Ang tanong ni Bianca habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pag-atake sa limitadong espasyo ni Marisol. Tumigil si Bianca sa tapat ng cabinet kung saan gumulong ang vial. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Tila may napapansin siyang mali sa ayos ng kanyang mga gamit. Walang puwang ang awa sa mundong ito, Marisol. Ang buhay ng anak mo ay kasing halaga lang ng isang pirasong papel na maaari kong punitin anumang oras. Ang boses ni Bianca ay tila isang malamig na hangin na nagpapatindig ng balahibo ni Marisol. Nakatayo pa rin sila sa loob ng silid ni Bianca. Ang vial na gumulong sa ilalim ng cabinet ay tila isang ticking time bomb na anumang sandali ay sasabog. Pinilit ni Marisol na panatilihing matatag ang kanyang mukha, kahit na ang kanyang tuhod ay nanginginig na sa takot. Isang maling galaw, isang maling tingin, at tapos na ang lahat. Bakit ka nakatitig sa sahig? May hinahanap ka ba? Ang tanong ni Bianca, habang dahan-dahang humahakbang papalapit sa cabinet. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa kahoy na sahig ay tila isang dagok sa dibdib ni Marisol. Eksaktong yuyuko na sana si Bianca nang biglang tumunog ang intercom sa pader. Ang boses ni Doña Amalia ay umalingaw-ngaw, nag-utos kay Bianca na bumaba agad para sa isang mahalagang tawag mula sa bangko. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Marisol nang talikuran siya ni Bianca. Ngunit ang ginhawang yon ay panandalian lamang. Dahil paglabas ni Bianca, ang tunog ng cellphone bimo ni Marisol sa kanyang bulsa ay muling bumasag sa katahimikan. Isang tawag mula sa ospital. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito tungkol sa bill. Hello, nurse, ano pong nangyayari? Ang tanong ni Marisol, ang kanyang boses ay tila isang pigtas na kwerdas. Ma'am Marisol, kailangan niyo pong pumunta rito agad. Nagkaroon ng maling reaksyon si Junjun sa gamot na ibinigay sa kanya kaninang umaga. Halos tumigil ang kanyang paghinga at ngayon ay nasa emergency room kami. Ang boses ng nurse ay puno ng pagmamadali, kasabay ng tunog ng mga mabilis na yabag at ingay ng mga makina sa background. Nabitawan ni Marisol ang basahan. Ang mundo sa kanyang paligid ay tila uminog ng mabilis. Tumakbo siya palabas ng mansyon, hindi alintana kung makita man siya ni Bianca. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang anak. Ngunit pagdating niya sa gate, hinarang siya ng mga security guard sa utos ni Doña Amalia. Palabasin niyo ako. Ang anak ko. Ang anak ko ay namamatay. Sigaw ni Marisol habang sinusubukang itulak ang bakal na gate.
Ang kanyang mga kuko ay kumakalo sa malamig na bakal, lumilikha ng isang masakit na tunog sa pandinig. Eksaktong dumating ang sasakyan ni Doña Amalia sa tapat ng gate. Ibinaba ng matanda ang salamin ng kotse. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng yelo. Walang bahid ng kahit anong emosyon sa gitna ng paghihinagpis ni Marisol. Sumakay ka! Maikling utos ni Doña Amalia. Dinala ni Doña Amalia si Marisol sa ospital, ngunit hindi upang damayan ito. Habang naglalakad sila sa pasilyo na amoy antiseptic, tumigil sila sa tapat ng glass window ng emergency room. Doon, nakita ni Marisol ang maliliit na paa ni Junjun na nanginginig habang pinaliligiran siya ng mga doktor. Ang tunog ng flatline mula sa monitor ay tila isang hiyaw ng kamatayan na bumasag sa huling pag-asa ni Marisol. Anong ginawa niyo? Bakit nagkaganito ang anak ko? Ang tanong ni Marisol habang nakasandal sa pader. Ang kanyang buong katawan ay tila nawalan ng buto. Dahan-dahang lumapit si Bianca na kanina pa pala nakasunod. Humilig siya sa tenga ni Marisol. Simpleng babala lang yan, Marisol. Sabi ko sa'yo, huwag kang magmamarunong. Ipinatitigil ko ang tamang gamot at ipinalit ang isang placebo. Isang maling galaw mo pa. Ang susunod na ituturok sa kanya ay hindi na lang asukal. Baka lason na. Naramdaman ni Marisol ang isang matinding lamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang puso. Ang kalupitan ng mga babaeng ito ay walang hangganan. Upang protektahan ang kanilang yaman, handa nilang kitlin ang buhay ng isang inosenteng bata. Hayop kayo. Mga hayop kayo. Ang tanging na ibulalas ni Marisol bago siya napaluhod sa malamig na sahig ng ospital. Ang kanyang mga palad ay nakadiin sa kanyang mukha. Pilit na pinipigilan ang isang malakas na hiyaw na nais kumawala sa kanyang lalamunan. Ngunit ang boses niya ay tila nanatiling nakabaon sa kanyang dibdib. Ang bawat patak ng kanyang luha sa tili na sahig ay tila isang sumpa laban sa mga taong nasa harap niya. Sa loob ng ER, muling tumunog ang monitor. Isang mahinang tibok na nagpapahiwatig na lumalaban pa si Junjun. Ngunit hanggang kailan? Hanggang kailan makakayanan ng isang ina na makitang ginagawang laro ang buhay ng kanyang anak? Tumingala si Marisol. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng takot at luha ay dahan-dahang nagbago. May isang bagong uri ng liwanag ang sumiklab doon. Isang apoy na hindi nagmumula sa lungkot, kundi sa isang udyok na ubusin ang lahat para sa katarungan. Hindi niyo ako matatalo. Ang bulong ni Marisol sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tila isang panunumpa sa gitna ng gabi. Dahil ang isang inang wala nang mawawala, ang pinakamapanganib na kalaban niyo. Patuin mo ang iyong mga luha, Marisol. Ang bawat patak nito ay ginto na hindi mo dapat sinasayang sa mga taong walang kaluluwa. Ang bulong na ito ni Aling Nena sa pasilyo ng ospital ay tila isang malamig na tubig na nagpagising sa natutulog na diwa ni Marisol. Nakatayo siya sa harap ng salamin sa banyo ng pampublikong ward. Pinagmamasdan ang sariling refleksyon. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang mahiyaing katulong na laging nakayuko. Ang kanyang mga mata, bagamat mapula sa puyat at iyak, ay may taglay na ngayong talim na tila kayang humiwa sa kahit anong kasinungalingan. Dahan-dahan niyang kinuha ang malamig na tubig at hinilamos sa kanyang mukha. Ang bawat dampi ng tubig ay tila naghuhugas sa kanyang takot. Sa bawat segundong lumilipas, ang bawat insulto ni Bianca at bawat pananakot ni Doña Amalia ay nagiging mga piraso ng kahoy na nagpapaninga sa apoy sa loob ng kanyang dibdib. Hindi na siya iiyak. Ang luha ay para sa mga nawawalan ng pag-asa at si Marisol ay kakahanap pa lamang ng kanyang bagong sandata. Pagbalik niya sa silid ni Junjun, tinitigan niya ang kanyang anak. Ang mahinang tunog ng paghinga ng bata sa ilalim ng maskara ay tila isang pangako na kailangan niyang tuparin. Lalaban tayo, anak. Ang pabulong niyang panata
habang hinahaplos ang maliit na kamay na puno ng mga bakas ng suwero. Hinding-hindi na nila tayo masasaktan uli. Kinabukasan pagbalik sa mansyon ng mga San Jose, ang bawat hakbang ni Marisol sa marmol na sahig ay may dalang bigat at direksyon. Hindi na siya nagmamadaling umiwas sa tingin ni Bianca. Nang makasalubong niya ang kontrabida sa hagdan, nanatili siyang tuwid ang tindig. "Oh, look who's back! Akala ko ba sa ospital ka na maglalamay?" Ang pangungutya ni Bianca habang tinitingnan ang kanyang bagong manicure. Nakaredy na ba ang itim mong damit? Sa halip na umiyak o magmakaawa, isang tipid na ngiti ang isinagot ni Marisol. "Hindi pa po, Ma'am Bianca. Dahil alam ko pong mas kailangan nyo ang suot na yan kapag lumabas na ang lahat ng katotohanan." Natigilan si Bianca, ang kanyang mapanuyang ngamong ngiti ay panandali ang naglaho at napalitan ng pagkalito. Ngunit bago pa siya makasagot, tinalikuran na siya ni Marisol ng may dignidad na hindi pa nito na ipakikita noon. Sa loob ng silid-aklatan, habang nagpapanggap na naglilinis, mabilis na kinuha ni Marisol ang lumang telepono na itinago niya sa ilalim ng kanyang apron. Hinanap niya ang numerong matagal na niyang iniingatan, ang numero ni Attorney Ramos, ang matalik na kaibigan ng kanyang pumanaw na ina, na dati ring biktima ng kawalang katarungan. "Attorney, kailangan ko po ng tulong niyo." Ang mahinang bulong ni Marisol sa telepono, habang ang kanyang mga mata ay nakabantay sa pintuan. "May hawak akong mga dokumento at vial ng gamot. Kailangan ko pong malaman kung paano ito magagamit laban sa kanila nang hindi nila nalalaman." Ang pag-uusap na yon ay tila isang binhing itinanim sa gitna ng dilim. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang plano ay nasa loob ng silid ng musika. Pumasok si Marisol sa silid kung nasaan si Sofia. Ang bata ay nakaupo sa harap ng piano, tila naghihintay. Sa halip na maglaro lang, kinuha ni Marisol ang isang maliit na notebook at lapis. "Sofia, alam kong marami kang nakikita sa bahay na ito na hindi mo masabi," sabi ni Marisol habang iginuguhit ang mukha ni Bianca na may hawak na bote. "Maari mo bang ituro sa akin kung nasaan ang iba pang mga boteng tulad nito?" Ang bata ay tumingin kay Marisol at sa loob ng ilang segundong puno ng tensyon, dahan-dahang itinaas ni Sofia ang kanyang maliit na kamay. Itinuro niya ang isang lumang painting sa dingding na malapit sa library. Isang lugar na tanging si Doña Amalia lang ang may susi. Naramdaman ni Marisol ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi lang musika ang ibinigay niya kay Sofia. Ibinigay niya rito ang tiwala. At ngayon, ang batang itinuring nilang pipi ang magiging pinakamalakas na saksi sa kanilang mga krimen. Habang naglalakad si Marisol pabalik sa kusina, nakita niya ang kanyang sarili sa malaking salamin sa hall. Inayos niya ang kanyang buhok at ang kanyang uniforme. Ang bawat butones ay tila isang bahagi ng kanyang baluti. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Ang katulong na kanilang nirespeto at minaliit ay dahan-dahan nang nagiging arkitekto ng kanilang sariling pagbagsak. Ang bawat lihim ay may sariling tinig. Kahit gaano mo ito ibaon sa limot, darating ang araw na sisigaw ito sa gitna ng katahimikan. Sa loob ng silid ng musika, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Marisol at ang marahang pagtakak ng orasan sa pader. Nakatayo si Sofia sa tapat ng isang malaking painting ng mga bulaklak. Ang kanyang maliit na daliri ay nakaturo sa isang bahagi ng kwadro na tila may kakaibang lamat. Ang mga mata ng bata ay punong-puno ng seryosong determinasyon. Tila ba naiintindihan niya na ang hawak niyang impormasyon ay ang susi sa kalayaan ng kanyang nanay Marisol. Dahan-dahang lumapit si Marisol. Ang bawat hakbang niya sa makapal na carpet ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ang tunog nito ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Hinaplos niya ang gilid ng painting at doon naramdaman niya ang isang maliit na pindutan na nakatago sa likod ng kwadro. Sa isang mahinang tunog ng pag-click ng mekanismo,
Dahan-dahang bumukas ang isang lihim na lagayan. Sa loob, hindi ginto o pera ang nakita ni Marisol. Isang lumang smartphone na may basag na screen ang nakahiga doon. Tila isang relikya ng isang krimen. Nang buksan ni Marisol ang cellphone, ang liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mukha. Nagbibigay ng isang asul na anino sa madilim na silid. Binuksan niya ang gallery ng video. Ang unang file na lumabas ay may petsang tumutugma sa gabi ng trahedya ni Carlos. Sa panginginig ng kanyang mga daliri, pinindot niya ang play. Ang video ay malabo, tila kinuha mula sa isang nakatagong anggulo. Ngunit ang boses ay malinaw. Malinaw na malinaw. Siguraduhin mong sapat ang dosis, Bianca. Ayaw nating mamatay si Carlos, gusto lang nating magmukhang desperada ang katulong na yon. Ang boses ni Doña Amalia ay umalingaw sa speaker ng cellphone. Tila isang kumpas ng kamatayan. Don't worry, tita. Pagkatapos niyang pirmahan ang admission, wala na siyang kawala. Carlos will hate her forever, and I will be the one to save him. Ang sagot ni Bianca. Kasunod ang isang mapanuyang tawa na nagpatayo ng balahibo ni Marisol. Naramdaman ni Marisol ang isang matinding panghihina sa kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa piano, ang tunog ng mga kwerda sa loob nito ay lumikha ng isang mahinang dalingding, tila nakikiramay sa kanyang gulat. Ang lahat ng hirap, ang bawat sampal, ang bawat patak ng luha para sa kanyang anak, lahat ng yon ay bahagi lamang ng isang laro. Ito na ang katotohanan. Ang bulong ni Marisol habang mahigpit na sinisiksik ang cellphone sa loob ng kanyang apron. Ngunit bago pa siya makakilos, narinig niya ang tunog ng pagpihit ng doorknob. Ang pintuan ng silid ng musika ay dahan-dahang bumukas. Nanigas si Marisol. Ang kanyang dugo ay tila nagiging yelo sa tindi ng kaba. Pumasok si Carlos. Ang kanyang mukha ay pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay lumambot nang makita si Sofia na nakatayo sa tabi ni Marisol. Lumapit siya. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa sahig ay tila isang marahang ritmo ng pag-aalinlangan. Marisol, bakit kayo nandito sa dilim? Ang tanong ni Carlos, ang kanyang boses ay wala nang talim ng galit na dati niyang ginagamit. Napatingin siya sa kamay ni Marisol na nakatago sa likod ng kanyang apron. Sir Carlos, tinutulungan ko lang po si Sofia na matulog. Ang mabilis na sagot ni Marisol habang pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na tinig. Tinitigan siya ni Carlos ng matagal. May isang sandali ng katahimikan kung saan ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang sandaling puno ng mga hindi masabing katanungan at isang nakatagong kilig na pilit nilang ibinabaon. Nakita ni Carlos ang pawis sa noo ni Marisol at ang pamumula ng kanyang mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang udyok na hawakan ng kamay nito at sabihing, ayoko nang maniwala sa kanila. Ngunit bago pa man makapagsalita si Carlos, isang matinis na sigaw ang bumasag sa atmosfera. Magnanakaw! Nasaan ang cellphone ko? Pumasok si Bianca na tila isang nagngangalit na bagyo. Ang kanyang muka ay maputla sa galit at takot. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo kay Marisol at pagkatapos ay sa bahagyang nakabukas na painting sa dingding. Ikaw, you took it, didn't you? Sigaw ni Bianca habang dinuduro ang dibdib ni Marisol. Carlos, ang babaeng ito. Pinasok niya ang kwarto ko at ninakaw ang mga gamit ko. I saw her on the hallway. Bianca, calm down. What are you talking about? Ang tanong ni Carlos habang humaharang sa pagitan ni Bianca at Marisol. I am talking about my old phone. It has confidential files from the office. At alam kong siya ang kumuha dahil alam niyang doon ko itinago ang mga ebidensya ng pagnanakaw niya noon. Ang pagsisinungaling ni Bianca ay tila isang masterclass sa pagmamanipula. Mabilis na kumilos si Bianca at sinubukang hablutin ang apron ni Marisol. Ang tunog ng pagkakalos ng kanilang mga damit at ang marahas na pag-agaw ay lumikha ng tensyon sa buong silid. Ibigay mo sa akin yan. Carlos, help me. She's trying to destroy us.
Sa gitna ng kaguluhan, mahigpit na hinawakan ni Marisol ang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Alam niyang kapag nakuha ito ni Bianca, hindi lang ang ebidensya ang mawawala. Pati ang buhay nila ni Junjun ay tuluyan ng maglalaho. Sir Carlos, parang awa niyo na. Huwag niyo pong hayaang makuha niya ito. Ang pagsusumamo ni Marisol, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa puso ni Carlos. Nakatayo si Carlos sa gitna ng dalawang babae. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang kanyang isipan ay tila isang larangan ng digmaan sa pagitan ng nakaraan at ng katotohanang nasa harap niya. Sa labas, ang tunog ng paparating na kulog ay tila isang hudyat na ang unos ay hindi na mapipigilan. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang dambuhalang timbang na nakapatong sa balikat ni Carlos. Kanino siya maniniwala? Sa babaeng nangakong mamahalin siya o sa babaeng ang tanging kasalanan ay ang mahalin siya ng higit pa sa kanyang sarili? Kahit kailan, hindi magiging kasing uri ng aming dugo ang isang tulad mo, Marisol. Putik ka at mananatili kang putik sa paanan namin. Ang boses ni Doña Amalia ay tila isang hatol ng panghabambuhay na pagkaalipin habang nakatayo siya sa pintuan ng silid ng musika. Ang tensyon sa loob ng silid ay tila isang kwerdas ng gitara na sobrang higpit ang pagkakaunat. Anumang sandali ay handang mapigtas at makasugat. Nakatingin ang matanda kay Marisol nang may kasuklam-suklam na anyo, habang si Bianca ay patuloy sa marahas na paghablot sa apron ng katulong. Mom! She has my phone! Ibinigay niya iyon kay Sofia o itinago niya sa kung saan. Ang sigaw ni Bianca, ang kanyang boses ay naging garalgal na dahil sa halong galit at takot. Ang kanyang marangyang ayos ay nagulo na. Ang ilang hibla ng kanyang buhok ay nakalaylay sa kanyang mukha na nagpapakita ng isang anyong malayo sa kanyang karaniwang mapanlinlang na ganda. Sa gitna ng kaguluhang ito, nanatiling kalmado si Marisol. Ramdam niya ang bigat ng smartphone sa loob ng kanyang sikretong bulsa sa ilalim ng kanyang saya. Isang bulsa na tinahi niya mismo para sa mga pagkakataong ganito. Tumingin siya kay Carlos. Ang lalaki ay nakatayo pa rin sa pagitan nila. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat mula sa nanginginig na si Bianca patungo sa tahimik na si Marisol. Sir Carlos? Ang mahinang simula ni Marisol. Ang kanyang boses ay tila isang payapang lawa sa gitna ng bagyo. Kung iniisip niyo pong nagnakaw ako, sige po. Hayaan niyo si Ma'am Bianca. Nakapkapan ako. Hayaan niyo siyang tingnan ang bawat sulok ng katawan ko para mapatunayan niyang wala akong kinukuha. Natigilan si Bianca. Hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng hamon mula sa babaeng dati ay nanginginig sa takot sa harap niya. Marahas na tiningnan ni Bianca ang bawat bulsa ng apron ni Marisol. Kinapkapan ang kanyang mga braso at maging ang kanyang buhok ay hinila upang tingnan kung may nakatago doon. Ang tunog ng pagpunit ng tela at ang marahas na paghinga ni Bianca ay ang tanging maririnig sa silid. Ngunit wala siyang nahanap. Wala, imposible. I saw you holding it. Hiyaw ni Bianca, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagtataka. Tumingin siya kay Sofia, ngunit ang bata ay nakaupo lang sa sahig. Mahigpit na yakap ang kanyang sira-sirang manika. Walang emosyon at tila walang alam sa nangyayari. Tama na ito, Bianca. Ang malamig na utos ni Carlos. Ang kanyang boses ay may dalang bigat na nagpatahimik sa lahat. Tumingin siya kay Marisol at sa loob ng isang saglit may nakitang paghanga sa kanyang mga mata. Isang paghanga sa katatagang ipinapakita ng babaeng ito sa kabila ng lahat ng paninirang puri. Ininsulto mo na siya ng sapat para sa isang gabi. Lumabas na kayo. Pero Carlos? I said enough! Ang sigaw ni Carlos na nagpaalingaw-ngaw sa buong silid ng musika. Ang tunog ng kanyang galit ay tila isang pagsabog na nagpatahimik maging kay Doña Amalia. Nang makaalis ang mga amo, naiwan si Marisol sa loob ng silid kasama si Sofia. Dahan-dahang lumapit ang bata sa kanya
at iniabot ang cellphone na kanina ay mabilis na isiningit ni Marisol sa loob ng punit na braso ng manika ni Sofia nang magsimula ang kaguluhan. Isang matalinong pakikipagtulungan ng dalawang kaluluwang binalot ng katahimikan. "Salamat, Sofia," ang bulong ni Marisol habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ngunit ang tagumpay na ito ay panandalian lamang. Paglabas ni Marisol sa pasilyo, hinarang siya ni Doña Amalia. Ang matanda ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang mapanganib na katahimikan. "Akala mo ba ay nanalo ka na, Marisol?" Ang tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang dahan-dahang pagbaon ng patalim. "Bukas ay ang malaking gala ng pamilya San Jose. Doon ay iaanunsyo ang kasal ni na Carlos at Bianca at ang tuluyang pagsasali ng lahat ng ari-arian. At bukas din ay ang huling araw ng iyong anak sa ospital." Nanigas ang buong pagkatao ni Marisol. "Ano pong ibig ninyong sabihin? Ipinag-utos ko na sa mga doktor na ilipat si Junjun sa isang pasilidad na malayo rito sa Maynila. Isang lugar na hindi mo kailanman mahahanap. Maliban na lang kung ibibigay mo sa akin ang anumang akala mong hawak mo at tuluyan kang maglaho sa buhay namin pagkatapos ng gala bukas." Ang banta ni Doña Amalia ay tila isang hatol ng kamatayan. "May 24 na oras ka, Marisol. Ang ebidensya mo laban sa buhay ng anak mo. Isang maling galaw mo sa gala bukas at hinding-hindi mo na makikita kahit ang anino ng anak mo." Tumalikod ang matanda. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa marmol ay tila isang bilang ng mga natitirang sandali ni Marisol. Naiwan si Marisol sa gitna ng madilim na pasilyo. Hawak ang cellphone na naglalaman ng katotohanan. Ngunit ang presyo ng katotohanang iyon ay ang buhay ng kanyang kaisa-isang anak. Hanggang saan kayang magsakripisyo ang isang ina para sa katarungan kung ang kapalit nito ay ang tanging dahilan ng kanyang paghinga? Sa gabing ito, hindi naluha ang dadaloy mula sa aking mga mata, kundi ang bawat piraso ng katotohanang pilit ninyong ibinaon sa limot. Ang bulong na ito ni Marisol sa harap ng salamin ay tila isang sumpa sa gitna ng katahimikan ng kanyang quarters. Ang mansyon ng mga San Jose ay tila isang malaking pugon na nagbabaga sa paghahanda para sa gabing ito, ang gala ng anibersaryo ng kumpanya. Mula sa kanyang bintana, naririnig niya ang mga yabag ng mga tauhan na nag-aayos ng mga bulaklak, ang malakas na pagbukas at pagsasara ng mga pinto ng mga sasakyang naghahatid ng mga kagamitan, at ang malamyos, ngunit mapagpanggap na tawanan ni na Bianca at Doña Amalia sa malayo. Dahan-dahang binuksan ni Marisol ang isang lumang maleta na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Doon, sa ilalim ng kanyang mga lumang damit, ay nakatago ang isang itim na bestida, isang simpleng kasuotan na ibinigay sa kanya ni Aling Nena, na dati ay pag-aari ng yumaong asawa ni Carlos. Ito ang kanyang baluti. Habang hinahaplos niya ang tela, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng emosyong nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. "Ito na ang huling pagkakataon, Marisol," ang sabi ni Aling Nena habang dahan-dahang pumapasok sa silid. Ang matanda ay may dalang isang maliit na flash drive. Nagawa na ni Attorney Ramos ang lahat. Ang bawat video, ang bawat dokumento, at ang bawat boses na nakatago sa cellphone na yon ay handa na para sa gabing ito. Ang kailangan mo na lang gawin ay ang makarating sa control room. "Salamat, Aling Nena. Utang ko sa inyo ang buhay ng anak ko." Ang sagot ni Marisol, ang kanyang boses ay tila isang matatag na pundasyon sa gitna ng gumigibang mundo. Bago magsimula ang okasyon, pumunta muna si Marisol sa silid ng musika. Doon ay naghihintay si Sofia. Ang bata ay suot ang isang magandang bestida na tila isang anghel, ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng seryosong pag-unawa. Dahan-dahang umupo si Marisol sa tabi ng bata sa harap ng piano. Hindi sila nag-usap.
Ngunit ang kanilang mga kamay ay nagtagpo sa ibabaw ng mga tiklado. Isang marahang melodiya ang kanilang binuo, isang himig na hindi kailangan ng salita upang maramdaman ang hapdi at pag-asa. Sofia, kahit anong mangyari mamaya, huwag kang bibitiw sa akin, ha? Ang pabulong na pakiusap ni Marisol. Ang bata ay dahan-dahang tumango at sa unahang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sofia. Isang ngiting tila nagsasabing hindi siya bibitiw. Nagsimulang dumating ang mga panauhin. Ang tunog ng mga mamahaling sapatos sa marmol na sahig ay tila isang walang katapusang martsa ng kapangyarihan at yaman. Ang bawat kumikinang na alahas sa leeg ng mga kababaihan ay tila mga anino ng kasalanang itinatago sa ilalim ng marangyang tela. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo sina Doña Amalia at Bianca. Suot ang kanilang mga pinakamagandang maskara ng kabutihan at dangal. Nasaan na ang katulong na yon? Ang tanong ni Bianca, habang nakangiti sa mga kamera ng media, ngunit ang kanyang mga ngipin ay nakangalit sa galit. Siguraduhin niyo lang na hindi siya makakalapit sa entablado. Huwag kang mag-alala, Bianca. Hawak ko ang anak niya. Isang maling kilos niya at alam na niya ang mangyayari. Ang malamig na sagot ni Doña Amalia habang humihigop ng champagne. Nasa likod ng entablado si Marisol, nakasilip sa makapal na kurtina. Nakita niya si Carlos na nakatayo malapit sa podium. Ang mukha nito ay tila isang larawan ng kalituhan at bigat ng loob. Gusto niyang tumakbo rito at sabihin ang lahat. Ngunit alam niyang kailangang dumaan sa apoy ang lahat bago makita ang tunay na liwanag. Habang ang host ng programa ay nagsisimulang magsalita, naramdaman ni Marisol ang isang malamig na kamay sa kanyang balikat. Si Doña Amalia. Heto na ang huling sandali mo, Marisol. Ang bulong ng matanda, ang kanyang hininga ay amoy alak at lason. Ibigay mo sa akin ang flash drive na yon, o hinding-hindi mo na muling maririnig ang tawa ng anak mo. 1 minuto, Marisol. 1 minuto bago ang anunsyo ng kasal. Nanigas ang buong pagkatao ni Marisol. Ang tunog ng palakpakan ng mga tao sa labas ay tila isang hiyaw ng mga biktima ng kawalang katarungan. Tumingin siya sa malaking screen sa entablado. Pagkatapos ay sa pintuan ng control room kung saan naghihintay si Aling Nena. Ito na ang sandali ng paghuhukom. Ang buhay ng kanyang anak o ang katarungan para sa lahat. Isang desisyon na tila isang matalim na kutsilyo na nakatutok sa kanyang sariling lalamunan. Ang katotohanan ay parang apoy. Maaari mo itong itago sa ilalim ng tela, ngunit darating ang sandali na susunog ito sa bawat kasinungalingang itinapi mo rito. Ang boses ni Doña Amalia ay umalingaw-ngaw sa buong grand ballroom, puno ng pagmamalaki at awtoridad. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, suot ang kanyang pinakamahal na hiyas, habang ang mga spotlight ay nakatutok sa kanya. Sa gabing ito, hindi lang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng kumpanya, kundi pati na rin ang pagkakaisa ng dalawang pamilya. I am proud to announce the engagement of my son, Carlos, to Bianca. Isang masigabong palakpakan ang pumuno sa bulwagan. Ngunit sa gitna ng ingay, isang kakaibang tunog ang narinig mula sa gilid ng entablado. Ang tunog ng pagpihit ng gulong ng isang lumang grand piano na itinutulak palabas. Ang mga tao ay natahimik. Ang lahat ng mata ay lumingon sa dalawang figura na dahan-dahang lumalabas mula sa dilim. Si Marisol, na suot ang itim na bestida na tila isang birhen ng pait, at si Sofia, na mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Walang pasintabi silang naglakad patungo sa gitna ng entablado. Ang tunog ng mga yabag ni Marisol ay tila isang hatol na nagpapatigil sa bawat tibok ng puso ni Doña Amalia. Anong ginagawa mo rito, Marisol? Guard! Sigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog ng basag na kristal. Ang kanyang mukha ay namumutla sa ilalim ng makapal na makeup. Ngunit bago pa man makakilos ang mga security guard,
Umupo na si Marisol at si Sofia sa harap ng piano. Hindi tumingin si Marisol sa mga tao. Tumingin siya kay Carlos na nakatayo malapit sa podium. Ang mukha nito ay tila isang larawan ng bighani at gulat. Dahan-dahang inilapag ni Marisol ang kanyang mga daliri sa mga tiklado. Isang nota. Pagkatapos ay isa pa. Isang pamilyar na melodiya ang nagsimulang bumalot sa bulwagan. Ang kanta na isinulat ni Carlos para sa kanyang yumaong asawa. Ang bawat pindot ni Marisol ay tila isang paghukay sa mga alaalang pilit na ibinaon. Ang musika ay dumadaloy. Nang may tindi ng emosyon, tila isang bagyo na humahagupit sa bawat sulok ng silid. Biglang, ang malaking screen sa likuran nila ay kumislap. Hindi ang mga slide ng kumpanya ang lumabas, kundi ang video mula sa lihim na cellphone. Ang boses ni Doña Amalia ay narinig ng lahat. Siguraduhin mong sapat ang dosis, Bianca. Ayaw nating mamatay si Carlos. Gusto lang nating magmukhang desperada ang katulong na yon. Ang buong bulwagan ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan bago ito napalitan ng marahas na bulungan. Ang bawat panauhin ay tila naging estatwa sa tindi ng gulat. Nakita ng lahat sa screen kung paano dahan-dahang inilalagay ni Bianca ang pulbos sa baso ni Carlos at kung paano pinirmahan ni Marisol ang dokumento habang umiiyak at nakaluhod sa putikan. "Ay off nyo yan! Stop that!" Hiyaw ni Doña Amalia. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara na dahan-dahang nagbibitak-bitak. Sinubukan niyang hablutin ang mikropono, ngunit ang mga kamay niya ay nanginginig na sa tindi ng hiya. Hindi tumigil si Marisol sa pagtugtog. Ang bawat nota ay tila naging isang sampal sa mukha ng mga mapangapi. Sa tabi niya, si Sofia ay nagsimulang tumugtog din. Ang maliit niyang mga kamay ay sumasabay sa ritmo ng katarungan. Ang boses ng video ay nagpatuloy. Ipinapakita ang usapan tungkol sa pagpapalit ng gamot ni Junjun sa ospital. "How could you, Mom?" Ang boses ni Carlos ay tila isang mahinang dalingding na puno ng pait. Humakbang siya palapit sa entablado. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha at galit. Tumingin siya kay Bianca na ngayon ay nakaluhod na sa sahig at pilit na tinatakpan ng kanyang mukha. Lahat ng ito, lahat ng sakit na idinulot niyo kay Marisol, dahil lang sa pera? Carlos, darling, it was for the family. It was to protect you. Ang pagsusumamo ni Doña Amalia, ang bawat salita niya ay tila isang tuyong dahon na nilalamon ng apoy. Huminto ang musika. Tumayo si Marisol. Ang kanyang tindig ay tila isang matibay na tore na hindi matitibag ng kahit anong unos. Tiningnan niya ng diretso sa mata si Doña Amalia. Ang pamilya ay hindi binuo sa ibabaw ng mga bangkay ng katotohanan, Doña Amalia. Ang pamilya ay pagmamahal, at ang pagmamahal ay hindi kailanman nananakit ng isang inosenteng bata. Biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang tunog ng mga mabilis na yabag ng mga pulis sa marmol na sahig ay tila isang hudyat ng katapusan. Pumasok ang mga awtoridad, bitbit ang mga warrant para sa aresto ni Bianca at Doña Amalia para sa mga kasong frustrated murder at fraud. "Marisol," ang hiyaw ni Bianca habang pinupusasan siya. "Hinding-hindi mo na makikita ang anak mo. Itinago na siya ni tita. You will regret this." Nanigas ang buong pagkatao ni Marisol. Ang tagumpay na nararamdaman niya ay biglang napalitan ng isang matalim na takot. Tumingin siya kay Doña Amalia na kahit sinusundo na ng mga pulis ay mayroon pa ring isang mapanganib na ngiti sa kanyang mga labi. "Nasaan ang anak ko?" Ang sigaw ni Marisol, ang kanyang boses ay tila isang hiyaw ng isang sugatang leon. "Nasaan si Junjun?" Tumingin si Carlos kay Marisol at pagkatapos ay sa kanyang ina. May isang bagay na naintindihan siya sa mga mata ni Doña Amalia. Isang huling alas na itinago nito para sa sandaling ito. "Nasaan ang anak ko, Doña Amalia? Sabihin niyo sa akin, nasaan si Junjun? Kahit kunin niyo na ang lahat sa akin, ibalik niyo lang ang anak ko."
Ang boses ni Marisol ay tila isang pigtas na kwerdas, punong-puno ng hapdi at desperasyon na dumudurog sa bawat pusong nakikinig sa loob ng ballroom. Nakaluhod siya sa gitna ng nagkalat na mga bulaklak at basag na kristal. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng mamahaling gown ni Doña Amalia. Ang kintab ng mga alahas sa paligid ay tila isang malupit na biro kumpara sa dilim na bumabalot sa puso ng isang ina na nawawalan ng anak. Isang mapait na tawa lamang ang isinagot ng matanda habang dahan-dahang siyang inilalayo ng mga pulis. Ang bawat hakbang ng mga sapatos ng awtoridad sa marmol na sahig ay tila isang bilang ng mga sandaling nawawala para sa kaligtasan ni Junjun. "Matalino ka, Marisol," ang bulong ni Doña Amalia. Ang boses ay tila isang dahan-dahang pagbaon ng karayom sa laman. "Pero hindi mo na mahahanap ang batang iyon. Isang piraso siya ng basurang itinapon ko na sa lugar na hindi mo kailanman mararating." Nanigas ang buong pagkatao ni Marisol. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naglaho. Iniiwan siyang humihingal sa gitna ng kawalan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagguho, naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. "Hahanapin natin siya, Marisol. Pangako." Ang boses ni Carlos ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagsisisi, isang uri ng sakit na tila nagnanais na sunugin ang bawat sandaling naging tuso siya sa katotohanan. Mabilis na kumilos si Carlos sa tulong ni Aling Nena na kanina pa palang nakikinig sa mga tawag ni Doña Amalia. Nalaman nila ang isang lihim na klinika sa labas ng lungsod, isang madilim at liblib na lugar na pag-aari ng isa sa mga kasabwat ng matanda. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan patungo sa lugar na yon ay tila isang panalangin hindi matapos-tapos. Ang ugong ng makina ay tila isang mabilis na tibok ng puso na naghahabol sa oras. Nang marating nila ang maliit at lumang gusali, marahas na itinulak ni Carlos ang pintuan. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa pader ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Doon, sa isang maliit na kama sa sulok, nakita ni Marisol ang kanyang anak. Ang bata ay maputla, ang kanyang paghinga ay mababaw, ngunit buhay. "Junjun, anak ko!" Ang hiyaw ni Marisol habang tumatakbo patungo sa kama. Ang bawat luhang pumatak sa mukha ng bata ay tila isang hamog na nagbibigay ng bagong buhay. Niyakap niya ng mahigpit ang anak, nilalanghap ang amoy nito na humahalo sa amoy ng gamot. Sa sandaling iyon, ang lahat ng yaman ng mga San Jose ay naging walang halaga. Ang init ng katawan ng kanyang anak, ang tanging kayamanan na kailangan niya. Habang nagaganap ang muling pagkikita ng mag-ina, ang katarungan ay dahan-dahan ding gumagapang sa mga nagkasala. Sa loob ng malamig na rehas, nakaupo si Doña Amalia. Suot pa rin ang kanyang mamahaling gown na ngayon ay gusot-gusot na at madumi. Isang simbolo ng kanyang nasirang hiya at dangal. Si Bianca naman ay walang tigil sa paghisterya. Ang kanyang mga sigaw ng pagtutol ay tila mga huni ng mga ibong na wala ng pakpak. Ang kanilang imperyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Iniwan silang mag-isa sa gitna ng kanilang sariling kadiliman. Lumapit si Carlos kay Marisol habang karga nito ang natutulog na si Junjun sa labas ng klinika. Ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimula nang sumilip sa abot tanaw, nagbibigay ng kulay sa langit na tila isang pangako ng bagong simula. "Marisol, alam kong walang sapat na salita para mapatawad mo ako." Ang simula ni Carlos, ang boses ay nangangatal sa tindi ng emosyon. "Gusto kong bumawi. Gusto kong maging bahagi ng buhay niyo ni Junjun, ni Sofia. Hayaan mo akong itama ang lahat." Tumingin si Marisol kay Carlos. Nakita niya ang lalaking minahal niya. Ngunit nakita rin niya ang mga bakas ng sakit na pinagdaanan niya sa ilalim ng bubong ng mga San Jose. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mukha ni Junjun bago sumagot. Ang kapatawaran ay hindi isang bagay na ibinibigay
Dahil lang sa hiningi ito, Sir Carlos. Ang mahinahong sagot ni Marisol, ang bawat salita ay may dalang bigat ng kanyang natutunang karunungan. Ito ay isang paglalakbay na kailangan nating tahakin ng hiwalay bago tayo muling magtagpo. Sa ngayon, ang tanging kailangan ko ay ang katahimikan at ang pagkakataong maging isang ina na walang kinatatakutan. Tinalikuran ni Marisol ang mansyon, ang mga alaala ng pait at ang lalaking naging dahilan ng kanyang ligaya at hapis. Habang naglalakad siya palayo, karga ang kanyang anak at hawak ang kamay ni Sofia na sumunod sa kanya. Naramdaman ni Marisol ang isang uri ng kalayaang hindi kayang bilhin ng ginto. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay tila isang pagsibol ng bagong pag-asa. Ang gabi ay tapos na at sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang puso ay hindi na tumitibok sa takot, kundi sa isang matatag na ritmo ng pagmamahal na walang hangganan. Ang tunog ng bawat nota ay tila isang dalisay na pasasalamat sa langit, isang himig na hindi na nagmumula sa pait ng kahapon, kundi sa kapayapaan ng kasalukuyan. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga kasinungalingan sa mansyon ng mga San Jose. Ngayon, sa ilalim ng malalabay na sanga ng mga puno ng mangga sa isang tahimik na bayan sa probinsya, ang hangin ay amoy sariwang damo at tuyong lupa. Isang halimuyak na nagbibigay ng bagong buhay sa bawat hininga ni Marisol. Ang dating katulong na binalot ng kahihiyan ay nakaupo na ngayon sa harap ng isang simpleng piano sa loob ng kanyang maliit na paaralan ng musika para sa mga batang may kapansanan at mahihirap. Ang tunog ng halakhak ni Junjun ay tila isang masayang awitin na nagpapaganda sa bawat umaga. Ang bata ay malusog na, ang kanyang mga pisngi ay mapula at puno ng buhay habang hinahabol niya ang isang makulay na paru-paro sa bakuran. Sa tabi niya, si Sofia ay hindi na ang batang estatwa na nakakulong sa katahimikan. Nanay Marisol, pakinggan niyo po ito. Ang boses ni Sofia ay tila isang mahinang himala na dahan-dahang namumukadkad. Tinugtog ng bata ang isang masayang piyesa. Ang kanyang mga daliri ay tila sumasayaw sa ibabaw ng mga tiklado ng may tiwala at saya. Naramdaman ni Marisol ang isang mainit na haplos sa kanyang puso. Ito ang kapayapaang ipinaglaban niya. Ito ang katarungang hindi kayang ibigay ng anumang hukuman. Ang makitang malaya at masaya ang mga batang itinuturing niyang buhay. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel sa langit, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng paaralan. Hindi ito ang marangyang kotse na ginagamit ni Carlos noon. Isa itong simpleng sasakyan na puno ng mga donasyon, mga bagong libro, mga gamit sa eskwela at mga instrumento. Bumaba si Carlos, suot ang isang simpleng t-shirt at pantalon. Wala na sa kanyang mukha ang bigat ng pagiging isang makapangyarihang negosyante. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay may dalang pagpapakumbaba. Lumapit siya kay Marisol, ngunit tumigil siya sa isang distansya na tanda ng kanyang malalim na respeto sa hangganang itinakda ng babae. Marisol, dinala ko ang mga bagong piyesa na hiniling ni Sofia. Ang mahinang sabi ni Carlos, ang boses ay may dalang tapat na pag-asa. Tumingin si Marisol sa kanya. Ang galit na dati ay nagpapakulo sa kanyang dugo ay napalitan na ng isang uri ng pag-unawa. Salamat, Carlos. Malaking tulong ito para sa mga bata. Alam kong malayo pa ang lalakbayin ko para lubos na mapatawad ang sarili ko at para makuha ang tiwala mo uli. Patuloy ni Carlos habang pinapanood si Sofia na tumatakbo patungo sa kanya para magmano. Pero sapat na sa akin ang makita kayong ganito, ang makita kang malaya. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng dapit hapon. Mayroon pang mga bakas ng nakaraan, ngunit ang mga ito ay hindi na mga sugat na kumikirot, kundi mga peklat na nagpapaalala sa kanilang katatagan. Ang pagpapatawad ay hindi nangyari sa isang gabi. Ito ay isang dahan-dahang proseso ng pagtanggap
na ang lahat ng sakit ay may layunin. Napangiti si Marisol, isang ngiting tunay at abot hanggang sa kanyang mga mata. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, Carlos. Ito ay ang kakayahang manatiling buo sa kabila ng lahat. Nahanap ko na ang sa akin. Sana ay mahanap mo rin ang sayo. Habang ang gabi ay nagsisimulang bumalot sa paligid, naupo ang dalawa sa tabi ng piano kasama ang mga bata. Isang huling himig ang kanilang tinugtog ng magkakasama. Ang bawat nota ay tila isang panalangin na lumilipad patungo sa mga bituin. Isang patunay na kahit gaano kadilim ang gabi, ang sining, ang katotohanan, at ang pag-ibig ng isang ina ay palaging makakahanap ng daan patungo sa liwanag. Ang huling nota ng piano ay tila nananatili pa rin sa ating pandinig, isang paalala na sa gitna ng pinakamalalim na katahimikan, may boses na palaging nagnanais na marinig at may pusong palaging handang magmahal. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin sa mahaba at madamdaming paglalakbay na ito ni Marisol. Habang isinusulat ko ang bawat salita sa kwentong ito, lalo na noong sandaling nanginginig na humilamos si Marisol sa banyo ng ospital habang pilit na pinapatay ang sariling hikbi para maging matatag sa harap ng kanyang anak, hindi ko mapigilang mapahinto at damhin ang bigat ng kanyang dalahin. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta mga salita sa papel. Ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay ng mga kababaihang nakikipaglaban sa dilim, nang walang sinasandalan, kundi ang sariling katatagan. Ang bawat nota sa piano ni Marisol ay simbolo ng ating sariling buhay. Tayo ang may hawak ng mga tiklado, at kahit gaano pa karami ang maling nota ng kahapon, tayo pa rin ang may kapangyarihang pumili ng mas magandang himig para sa ating bukas. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Marisol na talikuran ng karangyaan at piliin ang isang simpleng buhay sa probinsya? O dapat ba niyang binigyan ng pagkakataon si Carlos sa loob ng mansyon? Gusto ko pong marinig ang inyong mga opinyon. Saan niyo po ba pinapakinggan ang ating kwento ngayon? Baka kayo ay nagluluto ng hapunan para sa pamilya, naglalaba, o baka naman nagpapahinga matapos ang isang mapagod na araw. Ibahagi niyo po ang inyong mga karanasan at damdamin sa comment section. Dahil dito sa ating tambayan, ang bawat kwento niyo ay pinapahalagahan at pinakikinggan. Kung ang kwentong ito ay nagbigay ng kahit kaunting init sa inyong puso, sana ay maibahagi niyo rin ito sa inyong mga kaibigan at huwag kalimutang i-like ang ating video. Dalangin ko ang inyong kaligtasan at naway palagi kayong magkaroon ng lakas na harapin ang anumang unos ng may ngiti at dangal. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-asa. Pamagat ng kwento. Ang pangako sa kulimlim paalala. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at para maghatid ng positibong mensahe sa ating mga tagapakinig.